gracious God and Heavenly Father, this morning we'd like to thank you for allowing us to be here once again to celebrate your goodness, your faithfulness, the victory that we have in Jesus. Maraming salamat po, Ama. Sa umaga pong ito, amin pong panalangin that you would give us a listening ears and receptive hearts, O God, na sa amin pong pakikinig ng iyong pong mga salita, Ama. Iyong pong palakasin ng mga nangihina. Iyong pong panumbalikin ang kagalakan sa mga kapatid na nalulumbay sa mga oras po na ito. At ang mga humaharap, Ama, sa mga matitinding pagsubok, Lord, we pray that you would continually strengthen our faith. Ang iyong salita mo lamang ang nakakapagpalakas sa aming pong mga buhay, Ama. At sa lingkod na iyong gagamitin sa umagang ito, Lord, we pray that you would anoint him, empower him, O God. Gamitin mo siya sa makapangyarihang kabarahanan, pagpalain mo ang kanyang buhay. At wala kaming ibang pangalan na itataas sa lugar ito, kundi ang pangalan mo lamang, O aming Diyos. Purihin ka, Ama, sa ibang lahat na mataas na papuri at pagsamba. In the name of Jesus we pray. And everybody says, Amen and Amen. Praise God. Ihanda po natin ating pong mga puso sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Let's all welcome our senior pastor, Bishop David Sobrepeña. Praise God. Amen. Happy Easter po sa inyong lahat. Sa ating lahat. Amen. Ito ay isang araw na nakikita ko na mas marami ang nakangiti. Okay, yung mga hindi nakangiti, humiti naman kayo. Sapagkat ito yung pinaka-importanting araw sa ating pong pananampalataya, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon mula sa mga patay. Glory to God. Alam ba ninyo kung bakit ang mundo, dumadami na sa mundo na parang they don't like Christians? Because, you know, many of them are in different religion. And I was just thinking about this a while ago. I think it has to do with jealousy. Jealousy, why? Because yung mga founders ng kanilang religion ay patay. You know, wala silang maipakita na evidence. There were two atheists, Lord Littleton, I think, and Lord Scott. This was almost 100 years ago or 100 years ago. Sabi nila, sisirain daw nila ang Kristyanismo sa pamamagitan ng kanilang panunulat. These were scholars. They will disprove na si Jesus Christ about it hanggat lumagana ang katotohanan na si Jesus ay buhay at dumating sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. So yung mga I think I heard something from National Geographic some time ago. Ang kanilang sinasabi ay, you know, katulad ng mga sinabi ng nasuhulan na gwardiya, na sinuhulan ng mga priest at chief priest noon. Sabi nila, oh, ito, sabihin nyo, ninakaw yung katawan ni Jesus na kanyang mga disipulo. At yun ay ikinalat din nila. Pero yung lie, hallelujah, did not really caught the heart of people. Sapagkat there are greater evidence that Jesus Christ is alive. Amen. Kaya yung parang nauna na ako sa sermon to, no? But I'm so happy to see you here today. Glory to God, welcome natin yung mga taga-Commonwealth. Kung meron man po sila rito, meron si Pastor Ansel. Sino mga taga-Commonwealth nandito ngayon? Pakitaas po ang kamay. Alright, may dami sila. Okay, praise the Lord. We welcome you here today. At mukhang nagkakaroon tayo ng kunting consolidation dahil all that which I also receive that Christ died for our sins. Sabi mo, Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried and that He rose again the third day according to the scriptures. And then in John chapter 11 verse 25, the famous claim of Jesus to all His followers, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Let us pray. Our gracious, wonderful Lord, we thank you for this beautiful day that you have given to us. Thank you for the sunlight in our hearts. It's shining outside, but we are rejoicing because of the sunlight in our hearts due to the resurrection of our Lord Jesus Christ from the grave. We ask you, Lord, that you will speak to us in a very powerful way during this service. Na Panginoon, yung kung may mga problema, suliranin, magkaroon sila, Panginoon, ng katugunan at bigyan mo sila ng bagong pag-asa na sa iyo ay walang imposible. Lord, buhayin mo pananampalataya ng ibang narito kung sila man po ay nanlulupay-pay, na di-discourage, at kung meron man silang nagawa na hindi kaaya-aya sa iyong harapan,
Ngayong araw na ito, magtanggap nila ang kapatawaran at ang assurance of their salvation. Thank you, Lord, for meeting every need today. Anoint the lips of your servant, the ears of your people. We shall be careful to give you the praise, the honor, and the glory. In Christ's name, we ask these things. Everybody said a big amen. Palapakan natin ang Panginoon. Please be seated. Nothing to dig. Hallelujah. There's nothing to dig. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. At isa sa mga highlights ng aking ministry, a few years ago, kasama ko yung mga ibang mga kasama natin at nag-preach ako in front of the open tomb. I preached in the open tomb at may mga ilan pang nakinig ng mensahe ng salita ng Panginoon. Hallelujah. If you go to Israel today, there is that empty tomb. We can know that our sins are forgiven. Ganito 2:20, and if Christ is not risen, your faith is futile. Walang kabuluhan ang iyong pananampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli. Sabi ng Bible, you are still in your sins. You are still in your sins. Hindi pa napatawad ng kasalanan mo. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. So yung ating mga mahal sa buhay na nauna nang namatay sa atin, tulad ng mama ko, you know, she died at the age of 76 and my dad died at the age of 93 3 years ago. My brother died at the age of 61. Ibig sabihin yan, kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus, hindi nasa impyerno sila ngayon. Hindi sila pupunta sa langit. But sabi pa dito, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most pitiable. Kawawa tayo kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli at tayo ay sumasampalataya sa Kanya, tayo ay mga kawawang mga nilalang. So balik, hindi po totoo yan. Kapag sabi po dito sa verse 20, but now Christ is risen from the dead. Sabi natin, now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Ano ibig sabihin ng first fruits? Siya ang naunang nabuhay na muli mula sa mga patay at sila ay susunod na rin na mabubuhay na muli mula sa mga patay pagdating ng isang araw sa kanyang pagbabalik. Amen! So sabihin mo sa katabi, Brad, sis, sabi mo, kung mamatay ka man, pag muna ngayon, kamo, sarap pang kumain, mabubuhay kang muli. We will live forever with Jesus Christ. Can you say amen? Forever, kamo tayo mabubuhay na muli. We will put on immortality. Immortality. When a believer dies physically, his spirit is immediately in the presence of Jesus Christ. Christianity is the only faith or religion in the world whose leader has an empty tomb. Nabanggit ko niya kanina bago ako nag-sermon. Ako'y napunta sa Thailand. Ang dami-dami na lang mga image ni Buddha at Panginoon, medyo siguro down sila. Lord, yung mga naglalaylo, Panginoon, at sila po ay bumangon muli upang gamitin mo sila kapagkat buhay ang aming Yesu Kristo na pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tunay na napaka halaga sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung dati-rati tayo ay nalulungkot pag mayroon tayong mga namamatay na kamag-anak, subalit dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus doon sa krus, tayong lahat ay binigyan ng assurance na kapag tayo kumilala sa pagliligtas ng ating Panginoon sa darating na panahon, mararanasan din natin yung muling pagkabuhay. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay, dakila at makapangyarihan.
Sa hapon, sa tanghaling ito, kung mayroon tayong mga kapatiran na for the first time nakarinig na ganitong katuruan at gusto nating ma-revive yung ating espiritu, ito yung tamang pagkakataon na kilalanin natin sino nga ba si Kristo na napako sa krus 2,000 taon na nakakaraan. Ano ba ang significance ng cross sa bawat isa sa atin at sa ating kaligtasan? Cross, ito ay nagbibigay buhay. Kung dati-dati, before na ma-crucify ang ating Panginoon, cross is a shame. Na kung saan lahat ng mga kriminal, ito yung kanilang final destination, sila inuusga through kamatayan sa pagpako sa krus. Subalit nung ang ating Panginoong Jesus ay napako sa krus, after nun, ang cross ay nagsisimbolize ng kaligtasan, nagsisimbolize ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi na natin kailangan ikahiya ang cross, but rather embrace natin yung cross dahil ito yung way ng ating kaligtasan. So umaga ito tayong lahat ay tumayo at doon sa kapatiran natin na gusto nating iugnay yung ating buhay. Yung katulad natin, kailangan nating maiugnay yung ating kaligtasan dahil doon sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus. So ikaw yung kapatid, inaanyayang kita na pumunta ka rito sa harapan. Hallelujah. Sa umagang ito, tayong lahat ay itaas ang ating kanang kamay. Magpasalamat tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, lahat tayo nagkaroon ng assurance, lahat tayo nagkaroon ng lugar doon sa kalangitan na kanyang patuloy na inahanda sa bawat isa na patuloy na kikilala sa kanya. Hallelujah. Maraming Diyos na dakila, mabuti at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa kamatayan sa krus, 2,000 taon na nakakaraan. After 3 days, ikaw ay nabuhay na maguli upang patutuhanan sa bawat isa sa amin ng sino man sa'yo nagtiwala at nanampalataya kahit kailan ay hindi mo pababayaan. Yung pangakong langit ay inassured mo sa bawat isa sa amin na kung kami patuloy na maniniwala at mananampalataya, tunay kang mabubuhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Tinataas namin right now ang aming mga mahal sa buhay hanggang ngayon na hindi pa rin nakakakilala sa iyo, Lord. Mga kapatid, kung meron kayong kamag-anak o kakilala na hanggang ngayon ay sarado pa rin ang pintuan ng kanilang mga puso, banggitin mo ang kanilang pangalan at hayaan mo na sa araw na ito, buksan ng Panginoon ang kanilang mga puso, palambutin ang kanilang pusong laman at tunay na papasukin ang iniimbitasyon ng kaligtasan ng ating Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Abutin mo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Gaano man katigas ang kanilang pusong laman, palambutin mo ito, Panginoon. Durugin mo ito kung kinakailangan. Nang sa ganun, maranasan nila ang pangakong buhay na walang hanggan sa bawat isa na kikilala at tatanggap sa iyong pagliligtas. Those who are in need, O Lord, bless the giver and the gifts, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen.